Kaya sabi nga dito, ang title ng message natin ngayon, inspired siya ni Pastor Vlad Sabchuk. Kasi natuwa lang ako nung napanood ko yung video niya tungkol sa Is a Christmas, post na po natin, a pagan holiday. Pag sinabing pagano, yan yung mga term ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Pag sinabing pagano ang isang tao, meaning to say wala siyang Diyos o hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, sinasabi ba nila na ang pagsa-celebrate ba daw ng Christmas ay isang paganong holiday? Yan. Kaya ang tanong dito, should Christians celebrate Christmas? Kasi alam nyo, hindi natin alam, dito sa Pilipinas, September pa lang, di ba? Nagki-Christmas na tayo hanggang December. Sa iba pa lang mga tao, ayaw nila niyan ng Christmas. Di ba? Kagaya ng mga ibang religion. Di ba? Ayaw nila ng Pasko, hindi sila naniniwala sa Pasko, pero namamasko sila. Kumukuha sila ng mga bigas, kumukuha sila ng mga ham, di ba? Christmas package. Ayaw daw nila ng Christmas, pero gusto nila ng bonuses, ng 13th month pay, di ba? Pero tayo, again, all of those things, di ba? Na pertaining kay Kristo at kasama na dyan yung Christmas ay masaya nating tinatanggap. Amen? Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ikaw naniniwala ka ba sa Pasko? Ayan. So, dapat maniwala ka. Kasi dahil sa Pasko, nabuhay tayo. Amen? And man will live forevermore because of Christmas Day. Tun, 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 tun. Diba? Biglang ganun na. Diba? Tapos, yung the rest ng lyrics nun, makikita nyo doon kung ano yung mga nangyari sa Pasko. Okay? So, iisa-isahin natin to, yung mga reasons nila na sinasabi para labanan yung Pasko, pero gamitin din natin to para patunayan na oo, pwede tayong mag-celebrate ng Pasko. Unang reason nila na ang Christmas daw kasi has pagan origins. Ayan, so may pagano daw na simula kasi ang Christmas. Kaya sabi nila, wag tayong mag-celebrate ng Christmas. Sabi, pagan cultures had celebrations around December. Kagaya po ng mga Romans, nagse-celebrate kasi sila ng tinatawag nilang Saturnalia ng December 17 hanggang 24. Ewan ko kung anong ginagawa nila. And then later, nagse-celebrate sila ng tinatawag na ang conquered sun. Ayan, yun yung mga sineselebrate nila. Pero alam nyo ba nangyari, after ng mga ilang mga taon, some traditions and customs were later cleaned up and redeemed by Christians. Kasi pwede yan. Na for example, ginamit ng demonyo o ginamit ng ibang tao sa mali. Ang Kristiyano may mga karapatan at kapangyarihan para i-redeem ang isang bagay. 'Di ba? Kaya naman napasa Kristiyano ulit yung mga pagse-celebrate na yan. And ngayon, sabi nga, Christmas was not originally a pagan holiday, kung totoosin. Kasi sabi nga, Christians in the 4th century redeemed the date and used it to celebrate Christ's birth. 'Di ba? Not a pagan God. Kasi dati naisip nila, oo nga, bakit kaya tayo ang sineselebrate lang natin ay death ni Christ? Why not i-celebrate din natin yung birth niya? Okay? And ano naman yung difference daw ng Halloween tsaka Christmas? Kasi may mga nagtatanong, bakit ang Kristiyano anti-Halloween pero pro-Christmas? Kasi ganito ang sagot dyan. Ang Halloween kasi, ang origin niya, masama talaga. Ang pinagmulan ng Halloween, masama talaga at saka associated pa rin siya hanggang ngayon sa witchcraft, darkness, tsaka death. Kaya hindi natin sinusuportahan yan. Hindi natin sineselebrate yan. Meanwhile, yung Christmas naman, whatever its associations today it points to Jesus Christ's birth. 'Di ba? Doon pa lang nga sa word na Christmas, andun na yung Christ. Amen? 'Di ba? Kaya sabi dito, it does not glorify darkness or demons. Kaya sino dito, pag nagki-Christmas party kayo o nagse-celebrate kayo ng Christmas, naglalagayan kayo ng mga sungay, naglalagayan kayo ng mga vampirang 'di ba? Muka, 'di ba wala? Kasi ang sineselebrate natin ay si Christ, 'di ba? Si Jesus, kinukwento yung mga nativity scene, kinakanta yung mga joyful songs na pertaining sa Christmas, 'di ba? So pino-point out pa rin si Jesus. And letter D, sabi nga next natin, the meaning of things is based more on present usage than ancient origin. Ito yung tatandaan nyo na prinsipyo. Kapag usapan na yung ganyan, for example, sa Christmas, ang mahalaga yung usage niya na ngayon kesa sa origin. For example, dati, yung cross. Pag sinabing cross,
crucifixion ang naiisip, di ba? Death penalty. Katumbas niya ang lethal injection tsaka silya electrica. Pero ngayon, di ba, niredeem na ni Jesus yung cross na yon, kaya ginagawa siyang design sa church, ginagawa siyang pendant sa tawag dito? Sa necklace, di ba? Sa kwintas, di ba? So iba na yung nagiging meaning kasi nare-redeem na nga siya. So yung swastika, kagaya ng swastika, hindi ko nalimutan ko kung ano yung swastika, once meant a good fortune, but not today, pero hindi na ngayon. Sabi nga, yung kagaya daw ng mga days natin, na kunwari, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, alam nyo ba na lahat yan, pinangalan sa Roman God, di ba? Sa isang paganong Diyos. Pero, ang tawag natin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pero, ibig sabihin kasi nun, it doesn't mean na sinusuportahan mo yon. Porket Monday ang tawag nun, gano'n, nagigets nyo? Sabi, days of the week have pagan names, yet we use them without worshiping pagan gods. And kagaya rin nun, yung wearing Nike shoes doesn't mean you worship the goddess Nike. Kasi may Diyos-Diyosan pa lang ang tawag, Nike. Diba? Pero dahil nga, na siya, yung kumbaga parang dahil tingin mo naman doon, sapatos, hindi mo naman wino-worship yon, pero na lang kung mas malaki yung balik na naman tayo doon. Yung bili mo doon kaysa sa tights mo. Ayan. So, doon na nagiging Diyos-Diyosan yan. Diba? So, yun yung pino-point out dito. And the next natin, kaya sabi, you cannot condemn Christmas solely on basis of ancient truths or ancient truths. Diba? What matters is what it means today. And today, Christmas points to Christ coming. Kaya ang tanong ko sa inyo, pag naaalala nyo yung Christmas, sino ba naaalala nyo? Totoo. Hindi si Rudolph. Hindi si Santa Claus. Kasi yun ang laging sinasabi sa amin ni Bishop, bata pa lang kami. Kapag Christmas, ang dapat naaalala mo si Christ, Master and Savior, M.A.S. Diba? Hindi daw si Santa Claus. Santa Claus. Jingle bells pala yun. Santa Claus, si Rudolph the Red-Nosed Reindeer, si Snowman, diba? Ang daming mga naging bida kasi. Pero ibalik natin, sino ba ang may birthday kapag Christmas? Si Jesus. Okay? Kaya yun. Amen. Gusto ko yung enthusiasm mo. So, yan ang unang reason. Pangalawang reason, bakit daw nila hindi sineselebrate ang Christmas? Kasi early Christians didn't celebrate Christmas. Yung mga unang naging Kristiyano naman daw, hindi nagsaselebrate ng Christmas. So, why celebrate? Diba? Pero, totoo. True yan, na yung first 300 years, Christians emphasize Jesus' death only, not His birth. Early church remembered His death because Jesus commanded them to. Diba? Kagaya ng communion, na sinasabi ng communion, remember this, diba? I-remember nyo ako sa pag ginagawa nyo to. Kaya sabi nga, no command to remember His birthday. Oo, totoo yan. Pero sabi nga, letter B, why the church began celebrating Christ's birth later? O bakit ngayon, sinelebrate na nila later? Diba? Sabi, sa 4th century, major controversy kasi itong bagay na to. Yung tanong na umiiral noon, is Jesus truly God or created being? Kaya naman, the church needed to emphasize the incarnation, that the Word became flesh. So gets nyo na? Kasi maraming mga nagtatanong, totoo bang naging tao ang Diyos? Diba? Kaya necessary na mag-celebrate ng Christmas para malaman ng lahat na yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, yung Diyos na gumawa ng lahat, ay nagkatawang tao, nag-incarnate, diba? Naging baby, diba? Naging tao, namuhay kasama natin, kaya naman, siya yung naging karapat-dapat na tagapagligtas. Tapos ito pa ang kinonfirm at inaffirm ng Christmas kasi. Sabi, celebrating the birth of Christ help combat heresy. Sa mga nagba-Bible school, sana natuloy yung Bible school. Ayan, ina-affirm ng Christmas na Jesus is fully God and fully human. January na natin pag-usapan yan. Jesus is fully God and fully man. Diba? Na sinasabi nga dito, na ito yung mga ina-affirm ng Christmas, na pinanganak siya ng isang birhen, na fulfill yung prophecy patungkol sa kanya, na nakita siya ng mga shepherds at in-announce ng mga anghel. Yan. So, yan yung ibig sabihin, bakit
na sinelebrate yung Christmas to affirm those things, di ba? So napatunayan na si Jesus ay namatay, tapos nabuhay na mag-uli, at pinatunayan din nila, di ba, na siya ay nagkatawang tao, nagkaroon siya ng katawan, di ba? Kaya nga, sobrang ang tindi ng account ni Mark at saka ni Luke, kasi matindi yung gospel na yan, lalong-lalo na si Luke. Sobrang, ang daming mga kumukuha ng mga reference tsaka point of view ni Luke, kasi nga matalinong tao siya, doktor siya. 'Di ba? At dahil doktor siya, naisiwalat niya, na ikwento niya, 'di ba, sa Bible kung ano talagang nangyari dun sa kapanganakan ni Jesus. Si Luke kasi ang nakakaalam na it is impossible for a woman na manganak without without sperm na galing sa lalaki. 'Di ba? Paano 'yun? Walang Y chromosome, si ganto, si ganyan. 'Di ba? Paano tong ganyan, 'di ba? Pero si Dr. Luke mismo nagpatunay, pinanganak si Jesus. Amen. Amen. Kaya wag niyo siyang sisinu-sinuhin lang, 'di ba? Yung Diyos na kilala natin ay Diyos ng lahat. Kaya niyang gawin ang lahat. Amen. Kaya sabi nga ni Lee Strobel, isang atheist dati na napaniwala din, naging Christian, 'di ba? Sa mga nagtatanong sa kanya, paanong nangyari 'yon na virgin, 'di ba? Nagkaanak, 'di ba? Binabalik ni Lee Strobel yung mga kumbaga parang nagdedebate doon sa creation. Parang isipin nyo nga yung creation, tapos yung universe na gawa ng Panginoon. How much more yung baby na nasa loob ng sinapupunan ng isang virgin, 'di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaya walang imposible. Yan, walang imposible sa atin, okay? Sa Diyos. Kaya sabi nga, just because early Christians didn't celebrate it, it doesn't mean we cannot. 'Di ba? Malinaw? Hindi dahil hindi sineselebrate nung una, hindi na natin isa-celebrate. Sabi, the celebration spread to affirm core Christian doctrine. Okay? Kasi sobrang halaga niyan. Pangatlo na reason. Third reason, sabi, bakit daw hindi natin sineselebrate ang Christmas? Sabi nung iba, 'di ba? Kasi hindi naman pinanganak si Jesus ng December 25th, ng December 25. Oo, totoo. Hindi talaga klaro kung anong date ang pinanganak si Jesus. Sabi, December 25 is not the actual birth date. Sabi, many believe Jesus was born in spring. Di ba? Sabi nila, ang iniisip nila, pinanganak si Jesus pwedeng March, April, o kaya May. Ayan, kasi nga daw, shepherds were watching sheep at night. Sabi nga, tawag doon, nakakapag-watch pa sila at night. Kasi kung December daw, hindi daw applicable dahil sobrang lamig. Ayan. Pero ano pa man, dahil ito na nga yung pinagkasunduan, 'di ba? So, isa-celebrate na natin. 'Di ba? Nasabi ko na yun sa inyo na pwede naman mag-Christmas kayo ng March, wala lang kayong kasabay. 'Di ba? Kaya sana malinaw sa atin 'yan, 'di ba? So, parang 'di ba, parang kagaya tuwing Sunday tayo, nagse-service tayo tuwing Sunday kasi ito na yung napag-usapan natin. Di ba? Pag nagdesisyon ka Monday ka mag-worship service, so pwede naman, mag-isa ka nga lang. Walang magtatamborin sa'yo, walang choir, di ba? Walang lahat ikaw, scripture reading hanggang benediction. Naintindihan? Nagigets nyo? Kaya yan. Okay, next naman natin, sabi, the exact date is not essential. Bakit? Kasi ang sineselebrate natin dito, pinanganak siya. Ang sineselebrate natin dito, na-incarnate siya. Ang sineselebrate natin dito, dumating siya. Amen? Ang mahalaga dito, pinanganak at dumating si Jesus. Amen? Di ba sa mga magulang, di ba yung for example, di ba yung mga, sa mga drama-rama, di ba? Yung kahit late na, di ba, sasabihin ng nanay, okay lang yan, at least dumating ka. Di ba? Okay lang yan, at least safe ka, di ba? Parang mga ganon. And ganun din sa buhay natin. And sabi nga, ito matinding challenge to. If we celebrate our birthdays, surely we can celebrate His, di ba? Ang unfair naman kung birthday mo lang ang mahalaga, di ba? O isa-celebrate mo. I-celebrate din natin ang kapanganakan ng Panginoon. And sabi, the date is symbolic, not sacred. Sabi, what matters is the event, not the exact day. Okay? Kaya mahalaga, pinanganak si Jesus. Amen? Amen. Letter 4. Number 4, reason. Sabi, the Bible never commands us to celebrate Christmas. Ba't tayo magsa-celebrate ng Christmas? Hindi naman inutos yan sa Bible. Oo, totoo, true.
there is no command or example in Scripture. Sabi nga, Christmas is not required, pero it is also not forbidden. Tatandaan natin, hindi required, pero hindi rin pinagbabawal. So, why not celebrate? Okay? Kaya, yun yung pagbabalanse dito. Sabi, Christmas is not pagan. Sabi, it literally literally means Christmas. It means Christmas. So, it focuses on Christ, 'di ba? Kaya nga alam ko ang nag-ano nun sa Amerika si Donald Trump, 'di ba? Sabi niya kasi dati nung panahon ni Obama, sinabi niya 'yon, ang batian natin happy holidays. Sabi niya kasi maraming mga natitisod sa Christmas. Pero nung bumalik si Donald Trump, sabi niya, let us restore Merry Christmas. Sabi niya ganon. Talagang binalik niya. Magbatian tayo ng Merry Christmas kahit anong mga sabihin nila. Kasi di ba dapat hindi lang Happy Holidays, kundi Merry Christmas kasi nandun si Jesus. Pero dahil lumalim na kami sa pag-aaral, yung Xmas pala, hindi ibig sabihin ng Xmas doon, yung unknown. Ang ibig sabihin ng X kasi doon, Christos. Kaya kapag sinasabi mong Merry Xmas, so, Christos din, Christmas din ang ibig sabihin nun. Kaso sabi ni Warren Wiersbe, wag mo daw, gagamitin yon sa mga unbeliever. Sa mga hindi alam ang patungkol sa Christmas. Kasi, wala, parang iisipin nila, X lang yon, di ba? Kaya buuin mo na, Merry Christmas, di ba? Tsaka kahit nga naman lumalim kayo, gusto mo pa rin buuin, di ba? Kasi Xmas nga, medyo naitanim talaga yun sa amin ni Bishop noon na ang ibig sabihin ng X, unknown sa mathematics, di ba? So, ibig sabihin ng Xmas, unknown, master, and savior. Di ba? Pero pag buo, Christmas, Christ, master, and savior. Tsaka malinaw ba sa lahat dito po sa atin ng Sandalite na kapag pertaining ka sa Panginoon, laging capital yung una. Halimbawa, pag nag-chat ka, nagtatext ka ng Lord, i-capital mo yung L. Kasi pag Lord yan, baka landlord yan, drug lord. Baka iyon yung ibig sabihin. Ang dami kasing Lord. Yung G naman na maliit, Diyos-Diyosan lang yan. Pertaining yan kay San Nicolas, San Roque, kung kani-kanino. 'Di ba? Pero yung G na yon, pertaining yun sa Diyos. Naintindihan? Kaya kapag nagchat-chat kayo God bless, wag maliit. 'Di ba? Kasi maliit lang na blessing yun. Sige ka. God bless. 'Di ba? Lakihan mo. Amen? Naintindihan? O, ganun din ang Christmas. Lakihan mo yung C. Okay? Marunong na Okay. So, wala na tayong i-orient sa mga susunod. Next year na ulit ang orientation. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yun. Okay. Tapos, kaya nga sabi ng Romans 14:5-8, let each person be convinced in his own mind. Ang ibig sabihin kasi nito dito, yung conviction na meron yung tao. Kung ang conviction mo kasi ay gusto mong i-celebrate yung Christmas, go ahead for the glory of God. Pero kung ayaw mo naman i-celebrate, sige, go ahead then for the glory of God. Mag-reflect ka na lang, mag-evaluate ka na lang, pumunta ka sa bundok mag-isa, tapos yun, mag-ano-ano ka, di ba? Magmuni-muni ka. Pero sinasabi nga dito, if you celebrate, do it for the Lord. If you don't, do it for the Lord. Pero meron ako kasing basa na article ng isang Baptist, na ang pinaka-worst daw na gagawin mo ngayong Christmas ay mag-isa at magdrama at i-entertain yung depressed. While many people, di ba, ay naglulong din sa fellowship at sa love na ipapakita sa kanila. Kaya di ba, tinuturo ko to sa inyo para hindi nyo na isipin yung sarili nyo. Kagaya ng last week na pinag-aralan natin, get over yourself, di ba? Huwag ka nang maging selfish. Huwag mo nang isipin ang sarili mo. Isipin mo yung iba. Wala kang kasama sa Pasko, pumunta ka sa street, 'di ba? Mamigay ka ng sopas, 'di ba, na handa mo, 'di ba? Walang kakain kasama mo ng spaghetti, lumabas ka, 'di ba? Ipamudmud mo yung spaghetti mo. Naintindihan? O bakit? Pamudmud. Hindi yung 'di ba? Sasabihin, ako lang mag-isa dito. Uubusin ko tong 1 kilo na to. 'Di ba? Wala akong pamilya. 'Di ba? Nasa sayo kung pasasayahin mo yung sarili mo o palulungkotin. Diba? May bonus ka naman, mamigay ka ng mga kutsara, alarm clock, diba? Pinggan sa mga kapitbahay. Diba? So, basta pasayahin mo ang sarili mo, pasayahin mo ang iba. Amen? Kasi joy to the world nga
'di ba? Malulungkot-lungkutan ka diyan, 'di ba? So, amen? Amen. Wag niyong i-entertain kasi yung mga kanta, Pasko na, sinta ko. Wag niyo yung ipatugtog niyo, please lang. 'Di ba? Pasko, ay, pang OFW, mga ganon. O kaya naman yung wala kang 13th month pero ang tumutugtog, kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Kaya yung mga papatugtugin nyo rin, piliin nyo. Huwag kayong patugtog ng patugtog dyan, di ba? Yung yung sa sex bomb, aw. Aso ba kayo? Ayan. Di ba? Kaya, natin, let's do it for the Lord. Next. Kaya sabi ng 1 Corinthians 10:31 din, whatever you do, do it for God's glory. Amen? Amen. Diba? And sabi nga, Christmas is extra-biblical, kung tutuusin nga. Not anti-biblical. Si Jesus nga, naalala ko, yung Hanukkah, hindi naman yun, wala yun sa, hindi yun pinag-utos pero sinelebrate niya. Diba? Kumbaga parang sinasabi nga dito na it's not anti-biblical. It's extra-biblical. Sabi at kung tutuusin, ang Christmas pa nga ay opportunity to remember Christ, teach our families, tsaka rich and believers. Sa bahay talaga namin, yung kinalakihan kong bahay, nagsa-celebrate talaga din ng Christmas. Kaya siguro, yun yung na-adapt ko, di ba? Kaya naman, up to now, kahit malaki na ako, di ba, ay nagsa-celebrate pa rin. Kaya, nasa sa inyo rin lang kung ano yung pagpapalaki sa inyo and at the same time, kung hindi naman ganon, halimbawa, walang Pasko sa inyo, naririnig mo to para baguhin na yon. Diba? So, gumawa ka ng pamilya in God's time, diba? Pag gumawa ka ng pamilya, ayan, so mag-celebrate na kayo ng Pasko. Okay? Hindi, kasi totoo yan. Kasi some of us, galing tayo sa iglesia. Some of us, meron kayong mga kamag-anak na Jehovah's Witness. Tapos hindi talaga sila naggaganon. Diba? Pero, kung kayo ay Christian na, at kayo ay gusto nyo nang mag-celebrate ng Christmas, magbago ka na. Ngayon ka na magsimula ng sarili mo. Amen? Amen. Amen. Okay. Sunod. Nasaan na ako? Ayan. Number 5 reason. Yan. Bakit daw hindi dapat sineselebrate ang Christmas pero tayo nagse-celebrate tayo? Diba? The world celebrate Christmas. Diba? Dapat hindi natin i-celebrate yan kasi sineselebrate yan ng mundo. Yan. Oo, totoo din. Diba na sa Christmas, maraming naglalasing, maraming nagpa-party-party, to the point nga na yung mga lamesa daw, tinutungtungan na, diba? Sa sobrang excessive na party, yung consumerism, tsaka secular traditions. Totoo naman talaga yan, hindi maitatanggi. But for Christians, ito kasi yon. Para sa ating mga Kristiyano, it is an opportunity to exalt Jesus, to share the gospel, and to point people to the Savior. Yung lola ko, lagi akong iniimbita noon. Hindi ko lang na papaunlakan kasi laging may kasabay na gawain sa atin. Lagi niya akong ini-invite sa CCF kasi sa CCF may kantata. Tapos, lagi nila yearly yun. Dinadrama nila yung nangyari sa nativity scene. Diba? Na may Jesus, may ganon, ganyan. Yun, parang inisip nyo, hindi ba kayo natutuwa doon na once a year, diba, nire-remember kung paanong nangyari, diba, yung nangyari nung unang Christmas. Kaya yun yung reason natin dito. Tsaka tingnan nyo sa mga mall nga, hindi ba kayo sasaya nito next natin? Pinapatugtog yung mga Christ-centered songs tulad ng Oh, Holy Night. Kahit pa si Mariah Carey ang kumanta nun, 'di ba? Na is once a year na 'di ba naririnig ng SM, naririnig ng festival, ng mga janitress, mga sales lady, yung pangalan ni Christ, 'di ba hanggang dumating yung time, ma-curious na sila. Sino pa yung Christ na 'yan? 'Di ba si Jose Marichan, the Jesus Christ, ano yung let's sing America. Jesus. No, yun. Diba? Ayan, tapos yung mga Mary Did You Know? Diba? Yung Hark the Herald Angels Sing. Diba? Lahat yan nagpo-proclaim kay Jesus. Yung Joy to the World, diba may Jesus din doon? The Lord is come. Diba? Yan. Kaya sabi, once a year, the world hears
the name of Jesus publicly. Kaya wag nating i-KJ ang Christmas, di ba? I-enjoy natin. Kaya nga kayo, alam nyo, tip ko to sa inyo. Christmas naman, magpatugtog kayo ng magpatugtog sa bahay ng mga Christmas song. Di ba? Ng Christmas talaga. Kasi ano yan, pagkakataon yan, di ba? Na i-point si Jesus sa mga tao. Sabi nga ni Lee Strobel, ang December daw, ang Christmas, ang pinaka-open season ng mga tao para sharean sila ng gospel. Kaya wag nyong kakaligtaan, di ba? Sayang kasi kapag nyo, pinalagpas nyo. Amen? Kaya di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, pag December, mag-invite kayo ng mga tao, mga pamilya nyo. Pag simbang umaga, invite nyo sila. Di ba? Kasi pagkakataon yan. Sabi nga, tingnan nyo yung sabi ni Paul sa Philippians 1:18, whether from false motives or true, Christ is preached, and in this I rejoice. Although ang context niyan sa pangangaral, pero ganun na rin yon. False motive man yung mga tao, still, di ba, nagpapasalamat tayo kay Lord kasi naririnig. Di ba? Kaya nga, sino sa inyo natutuwa kapag may mga ganon? Di ba? Na dumaan ka sa isang raminan, ang kanta, how great is our... Di ba, natutuwa ka, uy, bilong ako dito, bilong ako. Di ba? Yung si Manong driver, pag magulat ka, magbabayad ka lang, ang tugtog niya, yung mga planet shakers, di ba? Yung mga, ang iingay na okay na rin kasi may Jesus doon. Di ba? Yung parang mapapaisip ka na, gets nyo ba? Yung parang gagawa ka ng paraan para ma-proclaim siya. Di ba? Kaya nga, pero ngayon, nasa pa rin to di ba? Nasa pagtatalo pa rin. Kasi mainit pa rin ngayon si Forrest Frank, di ba? Dahil nga rap yung genre niya. Pero marami ayaw kasi nga, parang pag narinig na mga conservative, kasi narinig ko rin yon. Sabi ko, parang oo nga, parang parehas lang yung genre. Tapos, pero sabi naman ng ibang mga, at least si Jesus na pa rin, di ba, na sumisikat siya. So, whatever the case, eto, yung Philippians 1:18, whether from false motives or true, Christ is preached, and in this I rejoice. Di ba? Tapos, sunod naman, kaya even if the world misuses Christmas, we can use it to proclaim Christ. At least ikaw, alam mo kung ano yung tama. Gets mo? Amen? Amen. Kaya sabihin natin sa katabi natin, wag natin sayangin. Wag natin palagpasin, di ba? Sabi nga, it is a matter of personal conviction. You may celebrate it, you may refrain, and both can honor God, di ba? Pero dito sa church, I encourage every one of us, i-celebrate natin ang Pasko kahit daw ang budget ay 500. Yung trending na naman na 500 na budget. Diba? Kumbaga parang para sa inyo, napapailing kayo. Hindi talaga kasya. Pero dahil si Jesus ay kasama natin, tuloy lang. Okay, sunod naman, sabi nga, Christmas is an evangelistic opportunity. A chance to proclaim that Jesus came, Jesus saves, tsaka Jesus reigns. Ito yung sabi ni Vlad Savchuk. Pero as for me and my house, sana ganito rin kayo. We will celebrate Christ. We will gather as a family. We will worship. We will sing. We will rejoice in the Savior's birth. Kasi di ba, for example, bukod sa mahal na araw, kailan pa yung pagkakataon na nagsisiluwasan yung mga taga-probinsya, pupunta sa mga kamag-anak, o kaya naman vice versa, yung mga nasa Maynila, pupunta sa mga probinsya para magsama-sama. Di ba Christmas? Ngayon, kung pagpalagpasin natin, kung mag-ano ka lang dyan, di ba? Nasa tabi ka lang, magmumukmok ka lang, meron ako last year, napansing youth, nagdadrama siya. Basta service yon. May nagpaagaw ng 10 piso, 5 piso. Doon nagdadrama siya sa gilid. Wala siyang nasambot, di ba? Pero yun nga, parang lang yon. Small example lang, di ba? Na nami-miss out mo kapag pinipili mong magdrama. Di ba? Kasi joy to the world yun, the Lord is come. Di ba? Kaya naman mag-celebrate ka. Sabi mo, yanagin mo yung katabi mo. Sabi mo, mag-celebrate ka. Ayan, okay? Tapos, nakakatuwa rin yung binasa ko doon sa isang baptist. Sabi, kung wala ka rin daw family, i-open mo na lang din daw yung house mo. Wag sa magnanakaw, ha? Sa mga manggagawa mo, ka-churchmate, mga kaibigan. Tapos yun nga, magsama-sama kayo. Kainin nyo yung gelatin na ginawa mo. Kainin mo yung leche plan na
nasobrahan sa itlog, di ba? Yan. Basta mag-celebrate kayo. Amen? Di ba? Let's make memories. Di ba? May mga cellphone kayo, mag-picture-picture kayo sa Christmas tree, sa mga parol, di ba? Kung saan-saan. Yan. Okay? Amen? Di ba? O basta, wag lang magiging worldly. Yan ang usapan natin, ha? Di ba? Wag yung porket lang, nakasama ka lang sa Christmas party. Ganyan. Di ba? Kaya yun. And then sabi nga, the real message of Christmas, ito yan. God became flesh, God came near, and God came to save. Yan ang mahalaga. Di ba? Hindi mahalaga kung saan nagsimula, hindi mahalaga kung anong date, ang mahalaga, dumating si Jesus. Di ba? Kasi yan ang hindi nagawa ng demonyo. Yung magkaroon ng katawan. Si Jesus lang ang nakagawa niyan. Kaya ang demonyo, ano lang ang ginagawa niya? Nang sasapi, di ba? Sa mga tao. Kasi hindi siya nakapag-produce ng katawan. Pero si Jesus, one and only. Di ba? God became flesh. Amazing, wonderful. Di ba? Magnificent, phenomenal. Di ba? Grabe talaga. Okay? So ngayon, ito naman yung sinabi ni David Jeremiah. Ano naman ang mangyayari? What if Christ had not come? Ano kayang lagay natin kung hindi dumating si Lord? Una, if there is no Christmas, tapon na daw natin yung Bible natin. Kasi bakit? Our Bible would be worthless. Kasi ang Christmas, ang nag-authenticate, di ba, na totoo talaga ang Bible. Yan ang nagpatotoo na lahat ng prophecy, yung 40 na prophecy sa kapanganakan pa lang ni Jesus ay totoo. Di ba? Kaya kung hindi siya walang kwenta yung Bible. Pero dahil dumating siya, doon mo malalaman na authentic talaga. Grabe, pwedeng basahin yung Bible. Pangalawa naman, if there is no Christmas, our God would be unknown. Kasi sobrang hirap po nakilalanin ng isang espiritu, tama? Hindi mo makita, hindi mo mawari, hindi mo mapag-aralan. Pero dahil si Jesus dumating siya sa atin, 'di ba? Pwede na natin siyang makilala. Sabi nga ni Jesus, if you have seen me, you have seen the Father. 'Di ba? Kung nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. Kaya salamat sa Diyos, dumating si Jesus. He is the perfect reflection, 'di ba, of God. And then pangatlo, if there is no Christmas, our sins would be unforgiven. Yan, walang magpapatawad ng ating mga kasalanan. 'Di ba? Kasi sabi nga ng Ephesians na verse, kinakailangan ng redemption. Tapos ang unang in-announce ng mga anghel patungkol kay Jesus, yung Jesus yung pangalan niya, tapos he will save his people from their sins. Meaning to say, papatawarin niya tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Isn't it good news? Diba? Isn't it amazing? Diba? Na yung kasalanan natin pwede nang malinis. And then pang-apat, sabi, kasi ganito yan, may sinasabi sila Liz Strobel nung mga nakaraan na grabe daw nakaka-alarming yung case ng depression nowadays. Lalong-lalo na nitong 2025. Ang daming mga may depression, ang daming may loneliness. Tapos nalungkot nga ako dun sa sinabi nung ni Diskaya, na sabi niya, syempre alam natin yung kasalanan nila, pero as a Christian, as an evangelist, nakakalungkot yung ganong lagay. Sabi niya, kung ikukulong nyo ko, paano yung mga anak ko? Lahat sila may ADHD. 'Di ba? Parang isipin niyo maigi, this generation, sobrang kailangan nila, 'di ba? Ng savior. Tsaka yun nga, kaya may depression kasi may mga unsettled na issue like unforgiveness, bitterness, may mga sa mga tao, 'di ba? May mga kailangang i-deal. Okay? Pero salamat sa Panginoon, tayong mga nakasumpong at nasumpungan ng Panginoon ay pwedeng mapatawad sa ating mga kasalanan. Pang-apat naman, if there is no Christmas, our prayers would be unanswered. Hindi mapapakinggan or hindi masasagot ang mga panalangin natin. Kasi isa sa mga objective or goal ni Lord, kaya siya dumating dito ay makisimpatya sa atin. Mababasa niyo yan sa Hebrews, di ba? Na dahil nagkatawang tao siya, ano man ang nararanasan, nararamdaman natin, naramdaman ng Panginoon. Pain, hunger, loneliness, naramdaman ni Lord yan. Kaya siya yung may karapatan at kapangyarihan na mag-intercede sa atin. Kaya nga siya intercessor eh. Isa yan sa mga napansin ko. Ang isang intercessor talaga, isa sa mga katangian niya, nakikisimpatya siya. Marunong siyang makisimpatya. Nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman ng tao. Kaya yun ang magmumove sa kanya
para mag-intercede. Pero yung isang tao na normal lang, hindi siya intercessor, walang ganon, walang pake. Pero ang intercessor, ganon. Si Jesus yung great intercessor, di ba? Meaning to say, anong sitwasyon mo ngayon, anong nararamdaman mo ngayon, na nauunawaan at nararamdaman niya. And then number 5, last na to, if there is no Christmas, our hope would be unfounded. 'Di ba? Wala tayong pag-asa, 'di ba? Kung walang Christmas. Pero praise God, salamat sa Diyos kasi dahil dumating siya, may pag-asa. Amen. Amen. And sabi nga, there are 3 kinds of Christmas that will occur in every home. Mamimili ka na lang. Sorrowful Christmas, sinful Christmas, or simple Christmas. Simple Christmas doesn't mean na wala ka lang gagawin. 'Di ba? Simple Christmas, ito yung nag-worship ka kay Lord, thankful ka kay Lord, 'di ba? At ginagawa mo yung kalooban niya. Sorrowful Christmas, ito yung pipiliin mo, 'di ba, na magdalamhati. Although may mga ganyan, kagaya sa ibang mga lugar, 'di ba? Kung kailan Christmas, mga naaksidente, kung kailan Christmas may mga nililibing sila. Oo, malungkot. Pero kung ikaw, 'di ba, ay uunawaan mo yung salita ng Diyos, you can celebrate. And then sinful, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, na marami sa mga tao o Kristiyano ngayon, ginagamit yung Christmas para makapamuhay ng makasalanan. Pero I'm here to remind you, hindi yan yung kalooban ni Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon, kagaya ng ginawa ng shepherd, ginawa ng mga wise men, they worship the King. They worship God. Amen? And actually, nagdala nga sila ng mga regalo nila. Gold, frankincense, and myrrh. Kaya ako, I strongly encourage you, di ba? Nakagaya nila, mag-worship tayo, magdala tayo ng mga gifts natin para sa Panginoon. Kaya meron tayong mga best love gift. Hindi yan hindi biblical yan, di ba? Kumbaga, hindi unbiblical yung sinasabi ko, kundi biblical na may gift talaga kay Jesus. Kaya naman, lahat ng ito ay gawin natin. Amen?